Suportado ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mapayapang pagtindig ng Pangulo kaugnay ng panibagong maritime harassment na nauwi sa banggaan ng dalawang Chinese vessel sa Bajo de Masinloc. Narito ang report ni Edniel Parosa. Hindi nangaaway pero hindi rin uurong. Ganito inilarawan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagsuporta nito sa posisyon ni Presidente Bongbong Marcos kasunod ng bagong insidente sa Bajo de Masinloc kahapon. Sa opisyal na pahayag na inilabas si Colonel Shersa Trinidad, hepe ng AFP Public Affairs Office, iginit ng hukbo na hindi nito hanap ang komprontasyon. Pero gaya umano ng pakikiisa ng Department of National Defense sa Philippine Coast Guard, sinabi ng AFP na hindi ito pasisiil. Una nang tinawag ng DND na kahindik-hindik pero wala namang katuturan ng ginawa ng China sa pinakauling harassment nito sa karagatang sakop na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagkabanggaan pa ang isang China Coast Guard at isang Chinese warship habang hinahabol ang barko ng mga Pinoy na nagdulot naman ng pinsala sa kanilang mga sasakyang pandagat. Samantala, kinumpirma ng Northern Luzon Naval Command ang presensya ng ilang barko ng China maging sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos, namonitor ang mga ito sa bisinidad ng Mavulis Island sa Batanes nitong Agosto 7 hanggang 8. Pero kaiba sa unang report ng PCG, hindi lamang Chinese Coast Guard vessels ang naroon kundi mga barko ng People's Liberation Army Navy. Kagyat ay pinadala ng mga sumtalong Pilipino ang flagship Navy vessel na BRP Jose Rizal kasama ang BRP Emilio Jacinto. Dito, nagsagawa ng radio challenge ang Philippine warship sa CCG vessels 3301 at 3304 na nagbago umano ng ruta kalaunan. Calling Chinese Coast Guard vessels 3301 and 3304. This is Philippine Government Vessel 35 on Channel 16. You are approaching Philippine Contagious Zone. You are advised to leave immediately. Over. Bago ang pagresponde ng Navy, namonitoran ng Project Sea Light sa pangunguna ng retired US military man na si Ray Powell ang tinawag niyang bracketing ng Chinese vessel sa Batanes. Isa umano itong bagong forma ng harassment kung saan hindi bababa sa 3 barko ang pumosisyon para palibutan ng probinsyang pinakamalapit sa teritoryo ng Taiwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.